Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Teka lang yung mic ko. Baka natatakpan ng baba ko. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. At kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading, ay nasa ibaba ng video natin. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Maring vice versa tayo ha. This is a energy reading, ano man ang iyong kasarian, ano man ang iyong age, ipasok mo ang sarili mo dito. Okay, this June is maraming portal ang mag-open, no? We have the 15 portal. Sasabihin ko muna sa inyo yung hanggang 215. Siyempre, with the 4th is, ito yung mga is a lucky break para sa iba, no? Sa ating lahat. Actually, lahat ng element, ganyan. Especially, in wealth, love, and creativity ito. Well, lahat naman, ganyan. Yung may mga, if you manifest with love, relationship, be active around this 4th of June, no? Kasi, the more na magiging mag-action ka, magte-take action ka dun sa bagay na yon into your idea, or magte-taking a risk ka dun sa bagay, a good result or good outcome is darating sa buhay mo. Yung mga iba naman na, halimbawa, kung may mga gusto kayo na magparamdam o magsalita sa tao na gusto nyo o mahal nyo, ito yung day na pwede nyong gawin yun, kasi may magandang outcome happen dun sa bagay na yun. O kaya, hindi man salap sa iyong creativity, sa iyong trabaho, sa iyong pera, ganyan, sa iyong business. Kung mas more ka magiging active, this day, may magandang result. Ang dami mo namang message darating sa buhay. Tingnan mo, oh. Sige na nga, kuhanin na natin. Kahit ang dami niya, no. Yun ang nakikita ko, ha. Yun ang when it comes dito. And with the 4 and 5, ang nakikita ko rin dito is, fortune. Yung fortune is magpe-favor sa'yo kasi. Yan, 4 and 5. And also, with the 5th is Mercury in Gemini and sextile Mars in Leo is a social energy exploitation. Siguro andito yung may mga gusto ka ng mag-iisip ka ng mga gusto mo gusto mo mag-travel, mag-adventure, ganyan, gusto mo makita si ganito, gusto mo invite si ganito, yung may mga family bonding or may mga family situation happen. May mga maiisip mo yung mga tao na di mo nakikita, maari, no? Yan, maaring magkaroon ng mga kamustahan, magkaroon ng mga ayaan. May isip mo yung mga gusto mong, yung halimbawa, baka ito yung time na gusto mong mag-travel, thinking for a holiday, mga ganyan. So, maaring, ito rin yung way na may mga magbubukas na opportunity sa iyo eh. Kaya, kung may mga ganung bagay, mag-go ka lang. No? Sa nakikita ko ito, mga different places, baka iba dito is may puntahan o makapag-isip ng gano'n. Siyempre, andito rin yung situation na, kasi June is a month of love. Sa full month tayo na, love, relationship, into your creativity. Kumbaga, sarili mo na rin yun, no? Kumbaga, allow yourself to finally indulge in pleasure. Yung kasiyahan mo, gawin mo. Yan, nakita ko ito. In a good way, yes. Gawin mo kasi ito yung time na papahalagan mo rin yung sarili mo dito eh, no? Kapag may mga nakita ka opportunity, mag-go ka lang. Pero you need to trust more to your intuition dito, ha? Huwag kang Siyempre, and the 8 and the 9 of June is mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo kasi this is the day na pwede kayo magkaroon ng struggle when it comes to a relationship or mga tao na nasa paligid mo, mga tao o energy na nakadikit sa'yo, magkakaroon ng mga misunderstanding, ganyan, or may mga situation na hindi kayo magkaintindihan, may mga tao na magkakaroon ng toxic behavior, may mga tao magiging narcissist,
Ganyan, may mga mag-stay away ka dun sa mga tao na yun, ano. And syempre, mas piliin mo na lang mag-isa. Kumbaga, wag ka na lang pumunta sa maraming tao. Kumbaga, mas piliin mo mag-pamper when it comes to yourself. Yan, mag-relax ka sa sarili mo, umiwas ka in a chaos. Piliin mo yung sarili mo muna this time. Siyempre, ito rin yung ano the 8 and the 9 also is, ito yung noted nyo ha, ito yung magiging emotion, yung pag natalo ka ng emotional mo, at hindi ka nag-isip, yun yung magiging ano sa'yo, cause is pangit. No? Kumbaga, if emotional is high, intelligence is low. Intindihan niyo ba? Pag kasi, di ba, pag mataas yung emotional mo, matatalo yung utak mo nun eh. Kasi pwede ka magkaroon ng pagkakamali, di ba? O, halimbawa, nagtitingin ka lang sa social media, tapos emotional mo di ba? Nag-text ka, nag-reply ka. Mali, in a wrong way pala. Hindi mo na pag-isipang maigi. Na ano ka, naudyo ka ng emotional mo. Yun. Kaya medyo yun yung medyo nating iwasan din natin, ano. And also, the 8 din kasi is a genius download with day yan sa sarili mo. Ibig sabihin, this is the time to meditate, to think kung ano yung mga gusto mo, to think kung anong gusto mo ba sa left, sa right, ngayon. Ito yung download sa sarili na kailangan mo mag-isip ng mga bagay-bagay. Kung ano yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Yung iba naman sa inyo is pwede kayo na iparating sa inyo yung mensahe when it comes sa ano ba to? Sa panaginip. Kaya maglagay kayo ng noted or pen or paper sa tabi ng higaan nyo para anything na magkaroon kayo ng panaginip, mai-ino-note nyo yun kasi makakalimutan nyo yun. Pag dilat pa lang na mata nyo, inoted nyo na yun. Kasi pag natulog uli kayo, tapos after an hour, makakalimutan nyo na yun na panaginipan nyo. Kaya mas maganda na mag-noted kayo. And also, with the June of 11 is the full moon kasi. Ibig sabihin, Mercury enters to Cancer and full moon in Sagittarius. Ito yung mga time na amplified emotion. Kumbaga, i-break free mo yung sarili mo in a past situation, ganyan. Kung you are stuck sa mga nakaraan, mga bagay na nagkaroon ng yung mga daily tasks na ginagawa mo pero minsan kailangan gawin kasi kailangan, yung mga bagay na hindi ayaw mo pero kailangan mo i-enjoy yung mga bagay pero hindi ka naman nag-i-enjoy. Ito yung mga bagay na kailangan mo i-release yung sarili mo doon. Ikat mo yung cord na yun, kumbaga. Yun. Kumbaga, din yung iba dito kasi job, relationship, or environment. No? Or change of thinking when it comes dun sa bagay na yun. No? Ito yung mga time kasi na the more na magkakaroon ka ng space sa sarili mo, the more na mas maraming darating sa buhay mo na blessing. Try to explore kung kailangan mo mag-expand ka sa yung horizon, i-increase mo yung sarili mo, tapos lumabas ka, makapagsalamuha ka. Ibig sabihin, di ba, mag-try ka to bond sa mga tao na kakilala mo or mga bagong tao, mga ganyan. Yan. And tandaan nyo, with the 5th of June, ito yung pinaka-danger day natin. 5th of June is Mars in Leo and the Uranus in Taurus is a month of warning day. Kumbaga, is a warning day. Ito yung huwag ka magpapabigla-bigla ng mga desisyon. Huwag ka mag-impulsive kasi it will bring a danger, anger. Take a pause muna ha, mag-pause ka muna. Pag-isipan mo muna yung mga muna mabuti bago ako kumilos, magdesisyon, etc., etc., etc. Okay, may mga bago mo ka magbitaw ng mga salita. Pag-isipan mo muna ang maigi yung mga bagay na yun kasi pwede yun na danger mo, no? Hindi magiging maganda yung result, ganyan. Ang dami naman nito. Ano ba yan? Lighthearted, carefree time. Baka kayo yan.
Pero kayo yan, no, ingatan nyo rin yung sarili nyo dito. Siyempre, things will not always be this way. Change is coming. May mga magbabago na sa buhay mo, no? Dealing or relationship with anyone. Maaring ikaw ito or someone into your life. Maaring kapatid mo, karelasyon mo, asawa mo, magulang mo. Maaring siya ito, diba? Ganyan. O kaya maari naman na itong tao na to or ikaw, to ha, magkakaroon ng pagbabago sa kanya. Mga ganyan situation. And, uy, si Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in a business. Mag-ingat ka, oh. Siguro andito yung situation na hindi yung iba sa inyo, may mga sneaky person, ganyan. Maring itong tao na to, ito to, ganyan. O kaya, yung mga tao na, o kaya karelasyon mo na hindi nagiging totoo sa'yo, minamatyagang ka, kilos mo, ganyan. O kaya yung, kung may business ka, diba, or dayain ka sa pera, mga ganyan sitwasyon. Ingat na lang kayo. Kung ano man yan. You will receive a gift. Uy, congrats, kasi may marireceive ka daw na gift. Baka naman talaga may hinihintay ka. No? Or you will give gift. Someone will try to make you do something against you. Uy, eto to, oh. May tao na may ginagawa siya sa iyo na hindi maganda. Or may taong masama ang loob. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. May mga bagay na mas more ka mag-enlighten when it comes to your idea, when it comes to your instinct, ganyan. Yung mas more ka magiging aware at mas lalo mo maiintindihan yung mga bagay-bagay. Or need ha. You need to commit din kasi, no, sa bagay na sa sarili mo, sa mga decision mo. Tulad nga nasabi ko sa iyo, diba? Kasi June is maraming magaganap ang mangyayari talaga. As in, marami talaga, no? Marriage will take place either romantic or business. Maaaring magkakaroon ng mga commitment. Kung this is a business, ibig sabihin magkakaroon ng mga bagong commitment kung sa business, bagong customer, mga ganyan. O kaya sa iba sa inyo is new connection, maari itong man ito, di ba? Either business to or new connection with comes to a romantic, ganyan. Sa love life, mga ganyan, no? Baka siya yun. Baka siya rin tong si Fox ha, ingat kayo. Baka siya rin to si Club. Mag-ingat pa rin kayo, mag-trust ka sa intuition mo kasi mas more ka mag-enlighten this time. Uy, good news! Good news is coming. Congrats! No, kung ano namang good news na yan, congrats. Kung may mga maririnig ka na ikakagusto ng iyong tenga, ganyan. And syempre, mag-iika sa tenga mo, ikaw or someone into your life. Ganyan. Good or bad man ito ha, kasi nandito kasi sila Paksa kasi Club eh. Good. Pero it's more on, kasi good news, kasi kung nandito to, good news siya. Yan. Sana wag bad. Syempre, sana wag bad. Pero there's a good news happen. Siguro good news when it comes to a gift. Yan, di ba? Good news when it comes to a commitment o kaya din yung mga pambobola, ganyan. O ingat ka sa tenga, kung ano man yan, ikaw or malapit sa puso mo, something happen to tenga o kaya hindi yung manghihina yung pandinig mo or someone, kung mga naghihikaw-hikaw kayo, diba, sana hindi magkaroon ng sugat o pagnanana, no, or yung mga bagay na pwedeng ika-cause ng tenga, ganyan. Baka mapasukan kayo ng mga insekto, ganyan. O kaya yung tenga nyo is, may mga madinig kayo, yung magre-ring, yan, yung mga matitinig na tunog, makaiba sa inyo. Lalo na pa nagkakaroon kayo na nagkakaroon na kayo ng spiritual development, ganyan. Isa yon. Tandaan nyo, iba yung tenga na maririnig nyo sa kaliwa at iba rin sa kanan. Sa kaliwa kasi is spiritual when it comes in your surrounding. Sa kanan is your divine connection. Ganun. Ibig sabihin, kung sa kanan kayo makakarinig, may message ang taas sa inyo. Ganun. Basta pag-aralan nyo yon kung may mga gusto kayong pag-aralan. Pero iba pa rin yung may sakit sa tenga ha. Kasi may mga ibang sakit sa tenga na lalo na pag palagi kayo naka-earphone, palagi kayong basta yung mga ganun, focus on computer, cellphone, di ba?
Yun, maaaring may sakit kayo doon, ha? Magpa-check kayo. Baka akala nyo, nag-ring lang yung tenga nyo. Eh, naku, ito na yata yung sinasabi ni ate. Anuhin nyo rin, ano nyo rin yung sarili nyo. Kung baka ano lang, coincident lang yun. No? Siyempre, plenty of material things. Congrats, you will enjoy the fruit of your labor. Ibig sabihin, magiging masaya ka talaga by this June. No? Nakikita ko sa iyo dito. Ay, ano ba yan? May ano sa ulo ko. 1 to 15 tayo, ah. Tingnan natin ang iyong energy. Iba sa inyo, may mga gagawin kayo. Career. Baka maging busy kayo or do something na maiki-create kayo. Ganyan. Energy ni Virgo. Naku, mutik pa mahulog yung timer ko. Okay. Ang energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga babaguhin ka raw. May mga ayusin ka, babaguhin, ganyan, sa nakikita ko dito. May mga iisipin ka, maaring sa health issue, maaring ito is sa health, maaring sa mga tao na mahal mo sa buhay, tapos, o kaya may mga, iba siguro sa inyo is cleansing, ganyan. Maaring, dito ka na sa iba sa inyo na magtatapon-tapon na kayo ng mga hindi kailangan, maglilinis kayo ng bahay, mga ganyan sa nakikita ko dito. O kaya sa buhay mo, ganyan, may mga i-change ka na sa sarili mo. Yan, yung nakikita ko energy mo. May mga sitwasyon na ano, i-create mo. Ganyan. Magkakaroon ka ng mga ano, new idea or maari naman ang nakikita ko iba sa inyo is magkakaroon ka ng clarity. No, ganyan sa sarili mo. Yan. Ang yun nakikita ko sa yung energy. It's more on transformation. It's more on revert. Ganyan. May mga situation na tatapusin mo. Ganyan. May mga sitwasyon na ile-let go mo. Magkakaroon ng pagsasaayos o pagbabago. Ganyan. May mga ganung sitwasyon ka na gagawin. O kaya yung paniniwala mo, babaguhin mo. Diba? O kaya handun yung sitwasyon mo na may mga iisipan ka na mga bagay-bagay na gusto mo umpisahan at may inspire ka dun sa bagay na yun. Mga ganyan. Ay na, ano yung ano natin? iPad. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Ano pong parating kay Virgo? Iba sa inyo siguro mahilig kayo kumain ng prutas. Ganyan. Parating kay Virgo. Uy, ganda. Talaga po. Tingnan natin. Okay. Uy. Okay, parating sa'yo, maganda. Iba sa inyo, maaaring may papasok na pera sa inyo. Within a day, a week, or a month. Or after a month ng June. Ganyan. So, iba dito, after 2 months, actually. 2 months, 2 weeks, mga ganun. And then also, there's a good news situation happen. Mari makaka-receive kayo, may mga happiness no? May mga happiness, may mga bagong kasiyahan, fulfillment, achievement, or development ito sa nakita ko dito. Or magkakaroon na sa iba sa inyo ng improvement, lalo na sa pera, ganyan. Sa iba sa inyo is to a love, kung sa love life to, yes, oo, magkakaroon ng ano. Sa iba sa inyo is mas more ka na magiging ano, umpisa mo ng mas more maging practical this time. Sa nakikita ko dito. There's an overflow of emotion. Ganyan, ang nakikita ko dito, and tsaka abundance. Yan. May mga good news ka. May opportunity na parating sa'yo. Sa iba dito, love life. Sa iba dito, opportunity. Baka may mga uumpisahan ka na mga new project, meron ka mga i-develop, ganyan, meron kang bibigyan ng effort and hard work, o kaya din yung may mga new commitment, ako na nakikita,
Nagpupo ka na naman, anak. Ano ka ba? Puputya ka ba talaga? May mga new commitment ako nakikita sa'yo. May mga new connection. May mga new attraction or connection. Ito, nakikita ko sa iba. Yun. Maganda yung ano mo parating. And also, ang nakikita ko dito, tingnan natin. There's a new horizon. There's a union. May union eh. May union akong nakikita dito. Pero medyo matagal yung action niya, no? Sa nakikita ko to sa union na to. Ibig sabihin, may taong gusto ng open communication sa'yo, pero ang bagal niya kumilos. Gusto ka niya kausapin. Maaring itong tao na to, or ikaw to maaring itong tao na to is nagkaroon kayo ng hindi magandang ugnayan nitong tao na to. As in, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra. Yun nakikita ko dito. Kaso hindi ko, kilala mo siya. Matagal mo na siya kilala, totally. Matagal mo na siya kilala. Pero hindi ko ang bagal niya kasi mag-action. Pero, andito yung situation na nakatanaw siya sa malayo. Parang hindi siya sa thinking na, kakausapin ko ba siya o hindi? Kailangan ko bang ganito, ganyan? Magulo yung isip niya, totally. Itong tao na to. Yun nakikita kong mga parating sa'yo. Maganda yung parating sa'yo dito, oh. As in, may mga bagong routine ka na gagawin. Ibig sabihin, kung sa trabaho ito, halimbawa, may mga bagong ka ng business, bagong project, o kaya naman kung nasa company ka, nasa section 1 ka, mapupunta ka section 2, o kaya may mga bago kang tuturuan, mga ganon. May mga bagong routine happen sa buhay mo, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ano pong dapat iwasan ni Virgo? May mga umpisahan ka na for your stability dito. Kung sa health issue to is magkakaroon ng good health or good relationship, ganyan. Ay, lumabas talaga siya. May travel ka? Dapat mong iwasan. Ano ibig mo po sabihin, universe? Okay. Thank you. Ay. Pagkakaiwas ko na wag, na wag magusot. Ako din naman yung nagusot. Okay, yung dapat mong iwasan. Virgo. Yan. Dapat mong iwasan. Sinasabi dito na iwasan mo yung, alam mo yung magmatigas sa mga bagay-bagay. Ganyan. Lalo na when it comes to a connection sa isang tao. Kung sino man siya. Kung ano man siya. Sino man siya, ano man siya. Yan. Hindi mo kailangang magtext. Iwasan mo magmatigas. Iwasan mo na walang gawin. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng tamang pagpapasya. Iwasan mo na hindi ka mag-focus sa mga gusto mong fokusan. Iwasan mo na is not to connect yourself sa mga tao na want ng connection mo. Ganyan. Syempre harmony. Love and harmony is needed. Iwasan mo yung hindi mo ipairal yung pagmamahal. Alam ko naman na mapagmahal kang tao. Pero syempre, sometimes kasi di ba may mga time tayo na ini-ignore natin yung ibang tao. Ganun. Kung magsasabi ko nga, iwasan mo maging matigas. Diba? Iwasan mo na maging mataas. Alam ko naman na hindi ka ganun. Medyo i-level mo lang yung pride mo, ganyan. Iwasan mo din yung maging palaisip. No? Overthinking. Iwasan mo yung hindi ka maging totoo sa sarili mo. Iwasan mo yung takot o malito. O kumaga, you need to release your fear din kasi dito sa nakikita ko dito.
Iwasan mo yung, kung medyo kulang ka sa tulog, magbawi ka hangga't kinakailangan. Iwasan mo yung manghinayang ka sa mga nangyari at naganap na natapon na. Kasi hindi na yun makakatulong sa'yo to improve yourself. Ang mga kailangan na lang sa'yo is to move on, to recover, no? To accept, to heal, no? Ang sinasabi dito. Yun mga iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng ng clarity sa mga gusto mong desisyonan this time, sa mga gusto mong project, gusto mong pagpasyahan, gusto mong fokusan, and then also, iwasan mo yung kontrolin yung sarili mo. Ganyan. Ibig sabihin, gusto mong gawin, o gusto mong magsalita, o gusto mong aksyonan, o gusto mong magpasya, pero pinipigilan mo yung sarili mo. Yun. May mga bagay na kailangan isaayos. Ganyan. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Kamusta po ang love? La! May musang ka, oh. Sige. May dala ka pang pagkain, anak? Love. Virgo in love. When it comes sa love. Yung iba sa inyo, magulo yung isip mo. Okay, when it comes sa love, kung kayo's nakahiwalay nitong tao na to, ikaw or siya, vice versa, hindi pa siya nakaka-move on. As in. Kasi nandito siya sa situation na iniisip ka pa nito. Kumbaga nandito siya sa sitwasyon na gusto niya pa rin ng yung iba dito kasama niyo to sa trabaho. As in, kasama niyo sa trabaho. Ang gusto niya pa rin kasi ng partnership. Gusto niya pa rin na communication sa'yo. Iniisip niya, paano gagawin ko, bakit nangyari to, anong dapat kong gawin. Nagsisiyasa siya sa sarili niya, naghahanap siya ng katotohanan, naghahanap siya ng paano gagawin. Andun yung maaring itong taon na to is urong-sulong siya, it's come to connect sa'yo sa nakikita ko dito. Yun, hinihiling niya na magkaroon pa ng pag-uusap or one more time dito sa relationship na to. Yun, nandun yung pag-iisip, maaring dinidaydream ka niya, maaring pinapantasizing ka niya, or maaring iniisip ka niya totally nitong taon na to. Hindi pa siya nakaka-move on sa naganap o nangyari in the past sa inyo. Ganun, na-stagnant siya. It's more stagnant. And then also, gusto niya na one more chance. And kung kayo is in a relationship nitong tao na to, mas pinipili mo mag-isa. Ganyan. Mas pinipili mo mag-isa, mas pinipili mo. Hindi naman yung satisfaction with come dito sa relationship na to. Kumbaga, kaso, parang may mga point ng buhay mo na parang may kulang. Alam mo yun? Pero, kahit nasabihin mong may kulang in this relationship kasi, hindi ko nakikita naghahanap ka. Hindi. Parang satisfied ka nga in this relationship. Yun nga lang, syempre, may mga point na gusto mo lang siguro mag-isa or siya gusto niya lang want to be alone, mahilig kayo magmuni-muni or ikaw mahilig ka magmuni-muni, may mga ganong sitwasyon sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Anak, dami oh. Dito ka nga anak sa balikat kung saan ka money ni Virgo. 1 to 15. Uy, ang ganda. Ganda. Okay, when it comes sa money mo, congratulations. Siyempre, magkakaroon ng recovery when it comes sa money mo. Ibig sabihin, kung dati medyo stress ka, no, kung dati medyo naging matamlay ang iyong money, no?
ang nakikita ko dito, maging okay siya. It's more on recovery kasi to, no? Sa nakita ko, ito mo, may 10 of Pentacles tayo, di ba? Maaaring may tao na tutulong sa'yo or nandito yung parating ng kasaganaan. No, magkakaroon ng wealth, prosperity, and then this is a material success. Tingnan mo naman, no, they have plenty of material things, di ba? Ibig sabihin, there's something happen na magiging maganda yung takbo ng iyong money dito. Sa nakikita ko dito. Money and career to, money and career to. And so, sa career mo is stable, magiging stable siya. Maaring yung career mo is pang long lasting yung career mo kasi nagkakaroon na siya ng recovery. Kumbaga na dito na you're getting over the worst ng iyong career or money to, yun. As in, may mga ililibing behind ka na. Kumbaga, mas more ka magiging more on wiser and stronger. Ganyan. Kumbaga na dito ka sa sitwasyon mo na you are moving in a difficult situation ng buhay mo when it comes sa career and money. As in, maganda 10. Magiging strong yung foundation mo or yung career mo or yung money mo this time. As in, good, as in good siya. No? Yung iba dito may mga pag-uusapan kayo when it comes sa inheritance, mana. Ako nakikita. Or may tao dito na may tao dito na in a distance, ikaw or siya. Magdadagdag lang ako ng any May tao na in a distance. Parang either siya is magsishare sa'yo ng problema or reconciliation or kakausapin kanya. Or ikaw ito related to stability, money, or reconciliation. Yun ang nakikita ko dito. Or sa iba is investment. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba. Aray ko, namamanidyo pa ako. Tingnan natin ang iyong health. Ay, sabihin ko pala Meron tayong Aquarius, Gemini, Libra. And syempre, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron tayong din na Aries, Leo, Sagittarius. Magbabago yung cycle ng buhay mo Health. Kamusta ang health ni Virgo? Itabas ko nga dito na odyamahan ako Parang hindi kasi siya equal nababalance. Ang health mo is the world. Uy, teka lang. Ano ibig mo sabihin? Okay. Okay, when it comes sa health mo, ang nakikita ko naman sa'yo is, iba sa inyo may sakit talaga kayo. Iba sa inyo may sakit kayo. Andito yung sitwasyon na inaalagaan niya yung sarili niyo Dito. Yung inaalagaan yung sarili niyo, binigyan mo ng effort and hard work at focus ka sa health issue mo dito. Sa nakita ko, when it comes sa health, maganda. No? Kasi kahit na may sakit ka, binibigyan mo siya ng effort dito na magkaroon ka ng development or magkaroon ng development dun sa health mo. Ganun. Binavalue mo naman sa nakikita ko dito. Hindi yung pagkakaroon ng self-care. Yung health nyo, yung iba sa inyo, pang forever, Parang hanggang sa huli, mag-care ka sa sarili mo. Or someone into your life. May mga ganun. Mga pang forever na gamutan, mga ganyan. Advice. Universe, ano bang advice mo kay Virgo? Sana yun? Maksak talaga. Advice. Diba dito magiging busy ata kayo? Kasi may mga action daw kayo. Okay.
Advice. Okay, advice. Sabihin ko muna ha, yung iba dito ha. Someone want to commit. Iba dito, commitment when it comes sa work mo. Siguro may tao na, siguro ikaw or siya is want to commit sa'yo. Ganyan. Baka may mga new project, new opportunity. Ako na nakikita sa iba sa inyo, no? Yan. Na parating sa'yo. Or may tao na mag-offer siya sa'yo ng opportunity. Yan. Or new connection. Either sa love life or sa project or something opportunity. And also, sa nakita ko rin dito sa'yo, iba is magiging busy kasi may mga umpisahan ka na mga new project, you taking action for something new, ganyan, or maaring may actionan ka, ganyan, sa nakita ko dito. Or mas more ka magkukumit sa sarili mo this time, sa mga fashion mo, sa creativity mo, sa ginagawa mo. And syempre, yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito ay may tao na galit sa'yo. Or may tao na hindi ka gusto. Hindi naman kay lahat yan. May taong ganun. Ako na nakikita dito. Maaring may sama siya ng loob sa'yo, sa iba, no? Maaring meron siyang sama ng loob na hindi niya sinasabi sa'yo. Or ikaw ito. Yan. Yung iba dito, you're starting to invest o may mga umpisahan kang investment o may mga umpisahan ka na bagay-bagay. Iba dito is may mga i-analyze ka, mga new strategy o kaya may mga new progressing situation ka na gagawin. Yan. Sa nakikita ko dito. Arigato namaste, God bless.